Hello, magandang hapon naman po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Sir Glenn, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. So mayroon pa akong ibabalita sa inyo guys kasi matatandaan po natin na itong si Harry Roque ay pinaparesto po ng House of Representatives, particularly ng Quadcom sapagkat hindi po siya sumipot sa hearing. At the same time, may mga dokumento na pinasabpina at nais pong isumite ng Quad Committee. Si Harry Roque nagmatigas. Ang anak niya naghain po ng petisyon or writ of amparo para proteksyonan. At ito pa mga kamunting tinig. Mala si Roque ngayon kasi yung Supreme Court junks plea to stop Harry Roque's arrest. Di ba pinaparesto si Harry Roque ngayon? Kasi gusto niya magdesisyon ang Korte Suprema. So basahin ko sa inyo ang desisyon ng Korte Suprema. Ngayon lamang, sabi dito ng Supreme Court, the Supreme Court or EC did not stop the enforcement of the arrest order issued by the House of Representatives Quad Committee against former presidential spokesperson Harry Roque. So, in a resolution issued during its full court session on Tuesday, October 1, ngayon lang makamunting tinig, ang SC denied the reliefs, sought in the petition for a writ of amparo filed in Roque's behalf by his daughter, Bianca Jacinta. Kasi ito yung anak ni Harry Roque, nag-file po ito ng petition for writ of amparo or what we call this protection against warrant of arrest na inissued ng House of Representatives Quad Committee. So yung petition na yon sought from the SC the issuance of a temporary restraining protection or shall we say temporary protection order or TPO against the arrest order and to stop the Quadcom from requiring Roque to attend future hearing and producing such documents. So ngayon, ang mangyayari dito, baka mamaya sabihin naman ni Roque, sisihin niya naman yung Quadcom na naimpluwensyahan na naman ng Quadcom o ni Speaker Martin Romualdez ang desisyon ng Korte Suprema. Tapos, isa pa dyan, ayon po sa ating bubuit, baka sasabihin na naman ni Harry Roque na naimpluwensya naman ng First Lady ang desisyon ng ng Supreme Court. Or di kaya, sasabihin naman ng iba na patay na naman ang demokrasya. Pero, sa desisyon na ito ng Korte Suprema, kudos. Dahil hindi niya po tinutolerate ang katangahan ni Harry Roque sapagkat sinagalang po ng Korte Suprema ang desisyon with finality and validity, no? Yung what we call this request ng Quadcom ng mga enumerated documents. Ang tigas ng ulo ni Roque. Tandaan po ninyo na itong si Harry Roque ay pinagdududahan ng membro ng Quadcom, may question sa kung paano po lumaki ang kanyang assets. Na kung siya po lamang ay spokesperson ng dating Pangulong na Panggulo na ngayon na si Rodrigo Roa Duterte. So yan po ang kapalaran ni Harry Roque. Matapos niyang balahurain si Dilima, ang nangyari sa kanya ngayon, yan din ang nangyari kay Dilima noon. So ngayon, ito lang. So patas na silang dalawa. Ito lang po ang masaya. Congratulations sa desisyon ng Supreme Court na hindi tinolerate ang kayabangan at naisip ko lang, nangangamoy disbarment kasi itong si Matibag na dating miyembro ng PDP o partido ni Rodrigo Duterte nag-file ng disbarment case against kay Roque. So antabayan na natin ang susunod na kabanata sapagkat bagong-bago po dito ng Supreme Court junks plea to stop Harry Roque's arrest. Uulitin ko, babasahin ko ang desisyon ng Supreme Court. The Supreme Court or SC did not stop the enforcement of the arrest order
issued by the House of Representative Quad Committee or Quadcom laban po kay former presidential spokesperson Harry Roque. So in a resolution issued during its full court session on Tuesday, ngayon lamang po na araw, October 1, the Supreme Court denied the relief sought in the petition for a writ of amparo filed in Roque's behalf ng kanyang anak na si Bianca Jacinta. So yung petition sought from the Supreme Court the issuance of a temporary protection order or TPO against the arrest order and to stop the Quadcom from requiring Roque to attend future hearings and producing documents. So pagpatuloy naman ni si Roque at hindi po sisipot sa Quadcom hearing, ay magdusa siya kasi may karampatang parusa dahil denied po ang kanilang temporary protection order laban po sa arrest order ng Quadcom. So yan lamang po mga kamunting tinig. Hanggang sa muli, maraming salamat and don't forget to like, share, and subscribe dito po sa ating Munting Tinig channel. Bye-bye, have a nice day, and God bless everyone. Hindi totoo na patay ang demokrasya. Guni-guni lang yan ni Lola ninyo, Roquita.